dahil sa may bisita ako. Ang bisita niya ay mahal ko. Di man niya alam, pero ang buong katotohanan, sa dami ng kanyang pinagdaan ng paghihirap, tinutulungan ko siya para patunayan sa kaaway ko na kapag ako ang tao, walang pwedeng gumalaw. At kung masaktan man kayo bilang tao, okay lang. Masaktan din si Jesucristo. Pero si Jesucristo ay lumaban. At natapos ni Jesucristo ang laban. Natagumpay. Gusto kong sabihin sa inyo ngayon, nauna siya, susunod kayo. Payag kayo? Huwag kayo magbitaw sa akin. Dahil sa oras na bumitaw kayo, mangangalat kayo. At hindi nyo alam kung saan kayo. Mga oras na ito, gusto kong sabihin, kung ilan kayo dito, bawat isa may isang angel at may dalang regalo para. Amen. Tingnan nyo nga, baka nasa talino ang regalong bitbit ng angel. Uulitin ko, bawat isa may angel. Ayaw nyo? Oo. Pero bakit gumagawa kayo na para bang wala kayong bangkay? Kaya kung alam niyo may mga angel kayong kasama, dapat okay ang pamumuhay. Kapag nalulungkot ka, kausapin mo ang angel mo at sabihin mo, pasayahin mo naman ako. Kaya ka nga nandyan para samahan ako, pero bakit nalulungkot ako? Nalungkot ka kasi gumawa ka ng solo, hindi mo isinama ang angel mo kasi ang ginawa mo ay mali. Hindi kayo nasama ng angel sa maling gawain. Tutulungan kayong maayos ang buhay, pero kapag kayo ang gumusto sa mali, solo nyo yan. At kapag napahama kayo sa mali, walang kasalanan ha? Angel. Gusto kong sabihin na, meron dito tatanggap ng higit sa 10 biyaya. Kaya kung gusto mong tumanggap ng higit sa 10, pagkatandaan mo ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya hindi mo dapat yan kukontrahin. At hindi mo yan dapat babaliwalain. Naririnig at nakikita mo ang salita ng Diyos, pagkatandaan mo, pasok sa puso mo at gampanan mo. Ibig sabihin, isa sa buhay mo ang salita ng Diyos. At kung hindi niyo pa alam kung gaano kahalaga ang banal na Espiritu, sasabihin ko sa inyo, kung wala ang banal na Espiritu, wala kayong buhay na wala. Kaya sa maraming nagsasabing sila ang ligtas, makinig kayo, sasabihin ko ang buong katotohanan. Ang taong ligtas ay sumasa kanya ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay binibigay ng Diyos sa mahal niya. Mahal ba kayo ng Diyos? Amen. Kung kayo'y mahal ng Diyos, dapat hindi kayo gagawa ng bagay na ayaw ng Diyos. Dahil kung gagawa kayo ng bagay na ayaw ng Diyos, pagkatapos na maramdaman ninyo na mahal na kayo ng Diyos, iiwan kayo ng Espiritu Santo. Aalis ang Espiritu Santo sa inyo. At mababakante ang bahay na yan. At sino ang papalit sa bahay ng Diyos? Sino? Mag-iingat kayo. Pagkat hindi lahat na nagayag ng salita ng Diyos ay nakuunawaan ang sinasabi. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang nagayag ngayon dito ay hindi ang babae, kundi ang Espiritu Santo. Kaya sikapin ninyo na mapa sa inyo ang banal na Espiritu. Hindi lang sa gumaling kayo sa karamdaman. Hindi lang sa nabigyan kayo ng inyong mga kahilingan, kundi pakanasain ninyo na ang banal na Espiritu ng Diyos ay mapa sa inyo. At ang banal na Espiritu ay nananahan sa puso ng tao. Kaya ang puso na yan na kung ano ang laman, galit, inggit, selos, alisin niya. Dahil hindi papasok ang Diyos sa puso ng taong may tama na.
nagagalit man ang babae ngayon, hindi na siya nagagalit, hindi ang Espiritu Santo suma. Kaya ang sabi niya kanina, kapag siya ay nagalit, ay ano, may mangyayari doon sa tao. Dahil ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu na nasa kanya ang siyang gumagawa para manakit ng tao. Kaya kung matalino kayo ay simple. Sino ang gusto niyo makasama sa buhay? Sino ang gusto niyo sabihang mahal mo? Unahin muna ang Diyos na sabihang, mahal kita, Panginoon ko at Diyos ko. Huwag mo akong iiwan. Huwag na huwag. Wala akong patutunguhan sa kapatid. Kaya nga bawal at pinagbawal ng babae, pero hindi lang siya ang nagbawal, kundi ako mismo. Yung banal na Espiritu ang nagbawal. Matutunan niyo munang mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip at buong. Kaya binabalahan ko ang matagal na nakakarinig na salita ng Diyos na nandito sa gawain ito na hanggang ngayon ay hindi pa naninindigan, hanggang ngayon ay hindi pa marunong sumunod ng totoo. May takdang panahon. At kapag ang takdang panahon na yan ay dumating, huwag niyo sisisihin ang Diyos. Wala kayong sisisihin na bakit hindi kayo nakasama sa kota sa muling pagpabalik ni Jesus. Kaya kung nandito kayo at wala kayong pagsunod, kawawa kayo. Wala kayong kaibahan sa mga wala rito na walang kaalaman sa salita ng Diyos. Mas higit pa kayong makasalanan kaysa sa mga hindi nakakarinig ng salita ng Diyos na mamamatay tao, magnanakaw, mga walang alam sa buhay. Kapagkat sila'y walang natutunan, walang napakinggan, kaya hindi nila alam. Pero kayong nandito na nakarinig ng salita ng Diyos at kinaralan ng Diyos, patuloy pa rin kayo nagkakasala. Ano ang inyong aasahan? Asahan ninyo ang parusa. Darating. Kaya kung paano ang babae naninindigan, nahigpitan kayo, dahil alam ng babae kung gaano siya kamahal ng Diyos, at yun din ang gusto ng babae na kayo din ay mahalin ko. Dahil ang babae sumunod. At yun din ang nais ng babae, matuto kayo sa kanya. Kaya mga kabataan, ano ang gusto niyo makita na magulang niyo sa inyo? Matanda na ang magulang, sakit pa ng ulo, anak. Nag-asawa na lahat, sakit pa rin ang ulo. Kung hindi banal na espiritu ang karap niyo ngayon, sabihin niyo kung sino. Dahil wala kayong maririnig na magagandang bunga kung hindi banal na espiritu ang karap. Sasabihin ba ng kaaway ng Diyos na igalang mo ang magulang mo? Magpakabait ka, humingi ka ng tawad. Pero ito sasabihin ko sa inyo, tinatanggal ng banal na espiritu ang mga dungis nyo para makapasok kayo sa langit. Pagkat walang papasok sa langit na marumi. At ang lalagyan ng dumi ay ang puso nyo. Kaya kung anong lumalabas sa bibig nyo, yun ang nakatago dyan sa puso nyo. Kaya kung alam nyo mahal kayo ng Diyos, ang lalabas sa bibig nyo ay pagmamahal. Eh, hindi nyo madadaya ang Diyos. Na sinasabi nyo kilalanin nyo ang Diyos, pero ang nakatago sa puso nyo ay galit, paninirang puri, inggit. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gagantimpalaan niya ang tao. At iyon ang natutunan ng babae. Kaya nagdesisyon siya na isa na lang ang asikasuhin niya, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung bakit ganito ang babae, sapagkat alam ng babae nangyari sa buhay niya
nangyayari dahil sa kanyang pananampalataya. Meron ba isang taong mabubuhay na hindi naghahanap buhay? Hindi gumagawa ng kanyang ikabubuhay, pero ang babae ng palataya na asikasuhin niya ang Diyos, at lingkuran niya ang Diyos, at bahala sa kanya ang Diyos. Mahal niyo ba ang Diyos? Asikasuhin niyo ang Diyos. Kung mahal niyo ang isang tao, inaasikaso niyo, hindi ba? Pero ang lahat ng pag-aasikaso ay galing sa lakas ninyo na ibinigay ng Diyos. Kaya dapat na unang-unang pag-alaya ng lakas na yan ay ang Diyos. Kaya kung ang pananampalataya nyo ay mababaw, samahan nyo ang babae sapagkat ang babae malalim. At lalalim din kayo. Walang kasiguruhan ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. Wala. Wala kayong hawak. Nasa inyo talaga. Kahit sa inyo pa yan, pwedeng mawala yan. Pero kung ang Diyos ang hawak nyo, kailanman hindi mawawalay ang Diyos. Ang Diyos ay ayaw na mawalay ang mga anak niya. Pero kapag kayo ang nagdesisyon na iwan ang Diyos, pagsisisihan niya. Dahil walang pupuntahan ng taong iwalay sa Diyos. Kaya mga bata, o may bata doon sa likod. Ha? Ano ang ginagawa ninyo kapag inuutosan kayo ng nanay nyo? Bingi? Ginawa kayo ng Diyos sa dalawang tainga para makarinig. Ilang tawag ng ina bago sumunod. Kahit paus na. Napakapalad nyo, may nanay pa kayo. Napakapalad nyo, may tatay pa kayo. Ano ang tutularan ng mga bunsong kapatid? Kung ang nakikita ay paglaban sa magulang, yun din ang gagawin. Pero kung ang nakikita ng mga batang kapatid ay pagsunod ninyong nakatatanda, darating ang araw, magiging kagaya nyo rin ang mga batang yan. Ang mga bunso ng kapatid. Kaya mag-isip-isip. Sherwin, Miguel, anong gusto mong gayahin sa'yo ni Enrique? Pagsagot sa ina? Paggala paggabi? May isip na kayo. Nang tawagin ng banal na espiritu ang babae, ay nasa Diyos siya. Pero noon pa man ay pinaglaban na ng babae ang Diyos. Grade 5, talan.